Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Teo Pisto. Shout out kay Thomas Molenos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang, ang buong Yetian City ay tinamaan ng malamig na hangin, at ang mga itim na ulap ay bumagsak sa lungsod. Ang lupa ay basag, na lumilikha ng hindi mabilang na mga puwang, at sa mga puwang, ang isang malaking halaga ng itim na hangin ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy. At ang taong iyon ay gumalaw ng walang hangin, at ang kanyang buong katawan ay naging lubhang mabangis at nakakatakot. Bahagyang umatras ng kalahating hakbang si Han Sanchen, nakaramdam ng kaunting pagbabantay sa kanyang puso. Medyo masama ang lalaking ito, 3,000, mag-ingat ka. Paalala ni Ivory. Maingat na pinagmamasdan ni Han Sanchen ang bawat kilos ng lalaki, pati na rin ang direksyon ng itim na hangin sa lupa. Mula nang tumuntong siya sa gubat na ito, napansin na ni Han Sanchen ang kakaibang paghinga dito. Ngayong lumalabas na ang itim na hangin mula sa lupa, natural na alam ni Han Sanchen na may mali, kaya kailangan niyang mag-ingat. At, higit sa lahat, ang mga itim na chi na ito ay ginagamit ng mga taong nasa harapan nila. Ipinaalala nito kay Han Sanchen ang mga ugat ng dragon sa Chanmo Fort sa isang iglap. Sa simula, hindi ba ang grupo ng mga lalaking nakaitim ay umaasa sa itim na enerhiya sa mga ugat ng dragon upang patuloy na palitan ang kanilang sarili at palakasin ang kanilang sarili? Hindi kaya mayroon din sila ng Yetian City. Ang hinala ni Han Sanchen ay tumagal lamang ng halos 2 segundo bago niya ito direktang itinanggi. Ang dahilan ay talagang simple. Ang Yetian City ay lubhang maunlad, at dahil ito ay isang lungsod ng kalakalan, ang turnover ng mga tao ay napakataas. Ang ganitong uri ng lugar ay hindi kasing baliw ng Chanmo Castle para arestuhin ang mga tao. Sa makatuwid, dahil walang daloy ng mga tao, imposibleng bumuo ng pool ng dugo, at natural, ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon ay hindi maaaring maging malakas. Ang puntong ito ay ganap na kabaligtaran sa pakiramdam ni Han Sanchen noong una siyang pumasok dito. Hindi kaya nangyari ang pinaka-nakakatakot na sitwasyon na nahulaan ko. Hindi pwede. Habang nag-iisip ng malalim si Han Sanchen, biglang napatay na ang lalaki. Umuungol. Sa mayabang na boses, sumugod ang lalaki na parang baliw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Han Sanchen ang labis na kasamaan at kasamaan sa kanyang harapan, at ang napakalamig na lamig ay dumaloy din. Sa ilang sandali, hindi komportable si Han Sanchen. Napakalakas nito. Pero ano, may malamig na pagkislap sa kanyang mga mata, at sa sumunod na segundo, tuluyang sumuko si Han Sanchen sa pagpapakita ng kanyang kakayahan at direktang inipon ang napakalakas na enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan. Boom! Ang malademonyong enerhiya sa paligid ni Han Sanchen ay biglang nagsimulang tumagas ng walang kabuluhan. Sa isang maikling sandali, siya ay ganap na pumasok sa isang estado ng kabaliwan, at ang kanyang pulang dugo na mga mata ay puno ng malakas na mamamatay tao na aura. Han Sanchen. Ang mga taong nanonood sa paligid ay lubos ding nagulat sa hitsura ni Han Sanchen sa oras na ito. Damn, it was just a normal human race just now. Bakit sa isang kisap mata, ang demonyong enerhiya ay nakatingin sa ibaba, parang demonyong bumababa sa lupa. Itong Han Sanchen ay talagang kasing tago ng kuneho at kasing galaw ng dragon. He's so fucking handsome, no wonder he has courage to challenge the special envoy. It turns out that he has such terrifying strength. Hindi ko nakita ng sarili kong mga mata kung paano nawasak ang Chanmo Castle, ngunit isang magandang karanasan na makita ang tunay na lakas ni Han Sanchen sa Yetian City. Oo, tingnan nating mabuti, talagang malakas ang paghaharap. Sa gitna ng mga buntong hininga ng lahat, muling hinarap ni Han Sanchen ang
Lalaking iyon sa oras na ito. Sa madilim na kalangitan at madilim na lugar na ito, ang mga makamulto na figure ng dalawang tao ay patuloy na tumatawid at nagtatawid. Sila ay pumupunta at pumunta sa isa't isa, at hindi nila malinaw na nakikita ang partikular na hitsura, ngunit maaari silang palaging gumawa ng isang malaking pagsabog paminsan-minsan. Ang langit ay pinigilan ng napakababa, na parang nasa ibabaw lang. Hindi mabilang na mga bitek at bitek sa lupa ang patuloy na bumubulwak ng itim na gas, na parang sisabog na ang bulkan. Yin at Yang pole. Sa galit na sigaw, naging yin at yang ang kaliwat kanang kamay ni Han Sanchen. Sa susunod na segundo, nang magsanib ang mga kamay, nabago ang yin at yang. Gaya ng ipinakita ng Tai Chi, ang malamig na liwanag ay umusbong. I'll go, hindi ba siya puno ng demonic energy? Bakit? Puno ng divine light ang mukha niya. Oo, naramdaman ko rin ang isang malakas na banal na liwanag, ngunit puno pa rin siya ng lakas ng demonyo ngayon. Sino ang Han Sanchen na ito? Posible kayang magkaparehas siya ng katawan bilang Diyos at demonyo. Bagamat ang espesyal na sugo ay supremo sa aking puso, bakit lagi kong nararamdaman na ang kanyang posisyon ay haamon sa pagkakataong ito? Magsabi ka ng isang bagay na hindi ka nakakatakot sa pagtawa, at magsabi ng matapang. Sa tingin ko rin ay matatalo ni Han Sanchen ang espesyal na sugo. Matalo. Pero bakit ko naisip na ang sugo, siya? Hindi natuloy ang lalaki, bagkus ay biglang nagmulat ng mga mata, dahil ang sitwasyon sa bukid sa mga oras na ito ay naayos na ang sitwasyon. Binago ng Tai Chi, ito ay maaliwalas at mahaba. Kasabay ng bigla ang pag-atake nito, ang tila walang katulad na makapangyarihang espesyal na sugo ay nagpatawag ng Manic Black Energy upang labanan ito. Sadyang nag-aaway pa rin ang dalawa, ngunit nang bahagyang lumiko ang Tai Chi, ang buong paghaharap ay biglang nagbago. Sa isang malakas na putok, direktang binasag ng Tai Chi ang nakaharang na itim na enerhiya, ang espesyal na sugo ay napaatras ng ilang metro, at ang Manic Black na enerhiya ay agad na nagkalat. Buong pagmamalaking tumayo si Han Sanchen, at malamig na sinabi, paano na? Gustong magalit ang lalaki, ngunit sa kasamaang palad, nang siya ay gagawa ng ingay, isang alon ng init ang dumaloy sa kanyang lalamunan, at kaagad pagkatapos, isang bibig ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Bahagyang kumunat ang noo ni Han Sanchen at tiningnan ng mabuti ang kanyang dugo. Oo naman, hindi ito ordinaryong berde, ngunit itim. Ito ay nagpapakita na ang ilang mga kaayla hilakbot na haka-haka ay maaaring papalapit sa akin. Han Sanchen. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang espesyal na sugo ay tinitigan siya ng masama. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Sa kanyang likuran, nakita ng grupo ng mga kabalyero na kasama ng espesyal na sugo na mali ang kanyang nakatatandang kapatid, kaya dali-dali silang gumawa ng kilos para sumulong. Paano naging posible para kay Ivory na hayaan si Han Sanchen na atakehin mula sa likod at likod? Agad siyang tumalon at lumapag sa harap ng dinaanan ng mga kabalyerya. Ano? Maraming nang bubuli sa iilan. Iginalaw ni Ivory ang kanyang kamay, at dahan-dahan ding namuo si Fenji sa kanyang kanang kamay. Bagamat hindi kasing bangis ng kay Han Sanchen, sapat pa rin ang maapoy na pulang kaguluhan para manginig sa takot ang lahat. No way, yung babaeng yon, master talaga. Damn, hindi ko talaga masabi. Minsan, kapag ang isang tao ay maganda, ang iba pang mga pakinabang ay hindi napapansin, at kahit na ang impresyon ng pagiging puno ng isang florera ay ibibigay. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga magagandang tao ay maaari lamang maging mga florera. Nakakailang, siya ang babae ni Han Sanchen. Oo, malapit sa zoo. Zechi, kahit na matuto ka ng kaunti mula kay Han Sanchen, iyon din ang pag-iral na dumudurog sa iba. Lola, naiinggit talaga ako sa patay. Kung babae ako, ang galing. Papayag akong maging concubine kahit hilingin ko. Damn, with your face, kung gusto mo talagang maging babae, hayaan mo si Han Sanchen, ayaw mo pa ng aso. Hahaha, napatawa ang lahat sa sinabi ng lalaki. Nang marinig ang tawanan sa paligid, nagmamadaling iwinagayway ng espesyal na sugo ang kanyang mga kamay bilang senyales sa mga kabalyero na huwag gumalaw ng padalos-dalos. Bagaman sa kanyang cultivation base, hindi siya madaling patayin ni Han Sanchen, ngunit alam na alam din niya na wala siyang magagawa kay Han Sanchen. Ang paglilinang ng taong ito ay sadyang hindi maarap.
Sa dalawang laban, bagamat hindi naglaban hanggang sa buhay at kamatayan ang magkabilang panig, sapat na ang maraming detalye para maintindihan ng mga amo kung saan ang pagitan nila. Sa tuwing iniisip niya na ito na ang limitasyon ni Han Sanchen, palaging makakalabas si Han Sanchen ng may mas malakas na lakas. Ano ang ibig sabihin nito? Ipaliwanag na sinabi niya na ilang porsyento lamang ng puwersa ang ginagamit ay hindi naman sa pagmamayabang. Kaya naman, walang saysay ang patuloy na pakikipaglaban, at ang sarili kong mga nasasakupan ay hindi makakatulong. Sa ngayon, ang mga tao sa Yetian City ay halatang nabigla kay Han Sanchen, at mas magbibiro lang siya kung mahihirapan siya. Han Sanchen, talagang napakalakas mo, pero balak mo ba talagang kalabanan kami? Ngumiti si Han Sanchen, hindi kaya nakipag-away ulit ako sa iyo. Dapat nasa ilalim ng impluwensya mo ang Chanmo Castle, tama ba? Na-level ko na ang Chanmo Castle, at hindi ka makikipag-ayos sa akin. Ang Chanmo Castle ay isa lamang outer city. Nasabi ko na ito sa iyo noon pa man. Hanggat payag ka, masasabi ko sa Panginoon na huwag ituloy ang anumang nakaraan. Sa iyong kakayahan, kahit isang katlo ng aking kapangyarihan ay maaaring nasa ilalim ng iyong jurisdiction. Oo naman, pwede ka ring tumanggi, pero mas mabuting tanungin mo ang kapangyarihan namin. Sa loob ng 3 araw, babalik ako sa pintuan, at hindi mo na kailangang isipin ang pagtakas. Malinaw kong masasabi sa iyo na sa aming pagbabantay, hindi ka makakalabas sa gubat sa labas. Panginoon Luo, nandito na ang subordinate, mabilis na sabi ni Luo Jin. Sa 3 araw na ito, pakikitunguhan mong mabuti si Mr. Han, alam mo ba? Pagkasabi niyo ay sumakay siya sa kanyang kabayo, pino na ang mga tao at diretsyong umalis. Gusto siyang habulin ni Ivory, ngunit pinigilan siya ni Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!